Talaga nga bang may pagbabagong nangyari o nangyayari sa isang taong nagsasabing Kristiyano siya? Kung tinatanong ninyo rin yan, then listen as we begin our series, ang tatlong pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi recycled. Meron ba kayong luma at sirang gulong sa bahay? Maraming paraan para ang dating pudpod, sira at hindi na maaring gamiting gulong ng sasakyan ay muling mapakinabangan. Pwede itong i-recycle at gawing paso, upuan, lamesa, decorative materials at kung ano-ano pa. Ang galing, no? Mapapaisip ka tuloy. Sana lahat ng bagay ay pwedeng i-recycle. That's a good thought. Pero pagdating sa ating pagkatao, hindi yan ang plano ng Diyos. God made us into something much better. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5 verse 17, "Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago." Napansin mo ba ang mga salitang bagong nilalang at napalitan na ng bago? When someone repents of his sins, he receives a forgiveness that God has extended to all sinful mankind. Noon pa mang naghihingalo ang anak niyang si Jesus sa krus para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Kaya kapag kinilala natin si Jesus bilang tagapagligtas, God grants us not just forgiveness, but a new life. New life, hindi recycled life. Kapag recycled gaya ng recycled rubber tire, nag-iba ang itsura pero same material. Anyone who is in Christ becomes a brand new person in His Spirit. Hindi ang physical appearance ang nagbago, kundi ang Spirit. Nilinis ng dugo ni Jesus ang ating mga kasalanan at nabubuhay na siya mismo sa atin. Kaya hindi na tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. So, huwag na nating tawagin ang sarili natin na makasalanan. Mas tama ang tawag na binago ni Kristo. Let's pray. Panginoong Jesus, salamat na ikaw na ngayon ang nakatira sa puso ko. Kaya bago na ang pagkatao ko. Hindi lang ako isang taong na-recycle pero makasalanan pa rin, kundi isang bagong nilalang na ayaw nang magkasala at binigyan mo ng kapangyarihang tumanggi sa kasalanan. In Jesus' name, Amen. Meditate on 1 John 3 verse 9, Titus 2 verses 11 to 14, and Romans 6 verses 17 to 18. Hold on to the truth that if you are in Christ, He enables you to say no to sin and to do what pleases Him. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinthians 5, verse 17. So there you go. Ang unang pagbabago sa buhay ng isang nakipag-isa kay Kristo ay ang pagbabago ng kanyang espiritu. But we are not just spirits. We are a people with souls and bodies. Maasahan din ba natin ang changes sa areas na ito? If you've enjoyed listening to this podcast and would like to support the ongoing efforts of this ministry, you can do so by visiting www.cbnasia.org/give or click the heart icon on the Tanglao app to make a donation. Maraming salamat po. Ako po si Neo Rivera.